Brothers and sisters in Christ. In the Gospel today, we heard Jesus share to the people, those crowd who followed him, one of the significant titles that he gave to us. And thus, we receive the title Jesus as the bread of life. So, pag-irestoryahan natin mo niyan mga tubang manunungod sa pagkaon. As Jesus said, I am the bread of life. This gospel is a continuation of the gospel that we heard last Sunday. If we can remember, last Sunday, Jesus performed a miracle, the feeding of the 5,000. 5,000 men, not including the number of women and children. And because of that miracle, 5 loaves and 2 fish were multiplied in order to feed the 5,000. Now that we are in the second part of the story, actually, this gospel story is composed of 5 Sundays. So, 5 na Domingo mga tugang pag-iistoryahan niya itong manunungod sa pagkaon, manunungod sa pagiging tinapay ng buhay ni Jesus. So, this is the second Sunday regarding the bread of life discourse according to the theologians and the Bible scholars. Si Jesus, iyo ang tinapay ng buhay. Sa lupad man, di rin man kita magagulutong dahil sabi galing ni Jesus, kung si Simon ang mag-aakot sa iya, di rin na magugutong liwan. But of course, somehow, even though we eat, di rin man naiiwasan na paabot ang panahon, magugutom na naman kita. And it is in our instinct, according to our tiyan, pag gutom, dapat magkaon. Jesus is telling us we should not focus ourselves to the perishable good, the food that is pangsamantala na nakakabusog. He is pointing out about Him being the food that would sustain us for eternal life. Eternal life. Mga tugang kita bilang mga tao, once we say body, lawas, sa tuya na naiisip tulos is about our physical body. However, when we say about also food, we are talking about sustenance of our life. Bilang tao na partikular sa kalusugan, the wholeness of our health, our physical body is just one aspect kang kalusugan. Dahil daghan pa ang aspeto na dapat niya itong pagtunan ng pansin. Physical, emotional, mental, and of course, ang minsan na perminyado nakakaligtaan, ang spiritual na aspeto kan sa tuya ng buhay. If we want to be wholeheartedly, wholeness, sabi nga ni health is wealth, kung tunay na nagpo-focus ka sa kalusugan, each and every aspect, ang aspeto ng buhay sa tuya na inaataman. Because also, our body, ang sa ato na lawas, we are not composed of physical body, but we have 2 bodies. Duwaan sa tuya na lawas. We are both physical and spiritual. Kaya galing pa yung kita ng mga kalag. And Jesus pointing out to that body, our spiritual body, because we know for the fact that our body is also a body that perishes. Ang lawas ta nagugurang, ang lawas ta may hangganan, ang lawas ta nagagalan. Pero nano ang nagpapatuloy sa aton ng buhay? Nano ang nagpapadagos na lawas? Warang iba
kundi ang Espiritu. And Jesus pointed to us that we need also to maintain our spirit. Kaya kung nagkakaon kita, tangaling maging malusog, para kita maging marhay sa ato nakalusugan, makaon kita ng mga masustansya. Our physical body would eat nutritious food in order to sustain us. Gulay, prutas, isda. Yan ang sa ato naging tanganing maging malusog ang sa ato lalawas. And Jesus wanted also to offer Himself as the food for our spirit. Tanganing ang Espiritu taman maging malusog. When speaking of food, somehow may kinakaon man kita na di rin masustansya. We also eat junk foods. We also drink soft drinks or even hard drinks, beverages, or alcohol. Aram niya ito na di rin manining talaga nakakahatag ni mga masustansya sa ato dalawas. But if we ask ourselves, nakay nagkakaon kita, nakay nagiinom kita, kainin. Well, the simple answer is, dahil masarap. Masarap. That's why, minsan, kabayo kita ng option. Or minsan, hindi mapili kita, gulay na naman, di rin naman masarap, iba naman. Duman naman ako sa masarap. That is also the same with our spirit. Minsan, nagsasabi din ka sa dirita, si Kristo na naman ang nakauno, di rin man masarap, duman naman ako sa masarap. Nano minsan na sa ato na pinapakaon sa kalam. If there is junk food and soft drink sa ato na pisikal na lawas, somehow may mga biritin masustansya na pinapakaon kita sa ato ng mga espiritu. And we call that sin, kasalaan. Maski aram niyato na diri ini dianis, maski aram niyato na mali ini gibuon, the same with junk food, aputon ta, nakay nagiging. Well, the simple reason, again, the simple answer again, walang iba kundi masarap. Masarap mag-ibo ng kasalan, kaya igibuon. And that is why we feed sin to our spirit. Ang kasalan nagiging dikta, ang kasalan nagiging mantsa, kaya ang sa tuya na espiritu nagiging maating. That's why Jesus offered us Himself in order na maging malinis kita, in order to wash away the stain that being brought by sin to us. And yan ay sa ato na dapat hinguwaon. Because our spirit somehow needs sustenance. Naghahanap man ini kan sa iya na nararapat na pagkaon. However, sabi ko nga ni, minsan ang pag-espiritu nakakanon sa tuya na fini-fill up, sa tuya na pinapakaon ni material na bagay. No, di man spiritual na bagay, kundi material na bagay. If we long for the love of God, why do we seek the love from material possession? Why do we seek the love from material wealth? Why do we seek the love coming from power and influence? Una ta, mao kaya ang makakasatisfy sa satuyang spiritual hunger. We thought that it will fill us from our emptiness that we feel, seeking and searching for the presence of God in our lives. Pero dahil nga ni iyan ay mga bagay na diri man nagdadanay, diri kita nakukontento. We will always seek for more, and we can never say enough for it. Dahil iyan ay diri makakontento sa kakulangan na inaayon ka sa ato na espiritu. Lalo man lang iyan mga tugang bago na luwas na modelo ng cellphone. Ay mauwi niya bagong model mo niya na cellphone, version 12. Kaya pakalungkuin. And once we already bought it,
magiging maugma kita. Magiging maugma kita, pero pansamantala. Because maabot ang panahon, anong mga piragulan, ma-release naman yung bago na version, mas mayan, and masabi kita, luma na yun na binakal mo. O, luma ka, bakal pa lang. Luma na yun. Kailangan bakalon ulit ang bago. We will never be satisfied. We know that God only can satisfy the whole within us. Dahil sabi nga ni, ang kakulangan na yaman sa puso ay forma or God-shaped, nakaporma sa imahe ni Diyos. And only the image of God can fill it. Mauman lang ang makakabusog sa gutom na yaman sa Espiritu. And where can we consume? Sa inyato may encounter, sa inyato makakaon si Kristo. Ang sa iyang pag-offer na sa iyang lawas bilang tinapay ng buhay, walang ibang mga tugang kundi sa sakramento ng Santa Misa. Have you ever reflected upon na kay Santa Misa ay haranion sa tatarabo ng lamesa? Because it is celebration of the banquet of God. Nagprepara siya sa iyang piyesta, pagkaon para sa Indio. We are all invited to partake from this feast, and Jesus offers himself in order for us to feel, not to get hungry again. Nasyo kita sa bangkete ng mahal na Diyos. Kaya ganing altar, yan ang lamesa kan kaguragnan. Na siya mismo ang pagkaon na inaalay, inaatang para sa kuya. May we always receive God through the sacrament of the Eucharist. May we always participate in the banquet of God, in the thanksgiving of His blessing, so that we may always be filled and satisfied. Amen. Let us all stand and profess our faith.